Open our Bibles in the book of 2 Corinthians. The book of 2 Corinthians chapter 10. Start reading from verse 3. Sorry. So, verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. You may be seated. God's ways of transformation. So dito sa ating text, sabi niya, for though we walk in the flesh, on the other hand, sabi ni Paul, for we walk by faith. Ano ba talaga? Okay? 2 Corinthians chapter 5, 17, I believe, or yeah, for we walk by faith, not by sight. Tayo daw ay lumalakad ayon sa mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, we walk by faith, not by sight. But here, sabi niya, for though we walk in the flesh, mali. 7 yata yan. Or 1 Corinthians. Yan, 7 tama. We walk by faith, not by sight. But here's how, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. So, yun nga, hindi natin may pagkakaila na we are still in the flesh. So sabi niya, kahit kung ating pagsasamahin, kahit tayo nandito sa laman, mga kapatid, but we do not walk after the flesh. Amen? We do not live. Hindi tayo nabubuhay ayon sa laman. Nandito tayo sa laman, pero hindi tayo nabubuhay sa laman. At sabi niya, hindi naman natin kaaway ang laman. Pero sabi din naman, ang ating pinakadakila, our worst enemy is our body, our flesh, ourselves. Itong laman na ito, yan ang So hindi si Satanas, tayo mismo, sarili mo mismo. Because if we allow Satan to use us, to move, yun ang masama. So we will live by faith. For the weapons of our warfare are not carnal. Hindi sa karnal, hindi sa laman. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Anong sinabi niya ito? Pulling down of strongholds. Remember the message, the greatest battle ever fought is in the mind. Always remember that. The greatest battle ever fought is in the mind. Because as long as we live, there's always a constant battle in our mind, in our thinking. Nandito yung away. Lagi sa kaisipan. Good or bad, nasa kaisipan. Diba? Carnal or spiritual, nasa kaisipan. Everything. Kaya nga, yun, be ye transformed
by the renewing of your mind. So sabi niya, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down. Kailangan nating ibagsak ang mga strongholds, mga patibayan. Alam niyo ba sa gira or sa mga iyan, sa mga palakasan, sports, may mga tinatawag na strongholds. Kahinaan at lakas. Parang yung kanina, maximizing the strength in the weakness. Diba? So saan ba yung malakas na area? So sa gira, sa mga magagaling, tactician, strategy, kailangan alam nila kung saan yung stronghold, saan yung mga banda na saan yung kanilang armory, kung saan yung kwan. Sapagkat kapag yun ay nasira, pinasabog, talo na ang kaaway. Ganun. So, ganun ang paraan. And these are casting down imaginations. Sapagkat nasaan yung stronghold? Remember always, what you think is what you are. Nasaan yung stronghold? Nasa ating kaisipan. Nasa ating puso. What a man thinketh in his heart, so is he. So, nandun yung stronghold eh. Kung ano yung nasa isip natin, nasa ano yung imagination natin, nasaan yung memory, yung sa kaisipan natin. Because once na ang kaisipan, once na ang imagination, once na ang affection, yung spirit realm, kapag ito ay na-convert, di ba? Kapag ito ay nabago, na-transform, you see, then we can be strong. We can be undefeated. An invincible army nga, sabi ng propeta. Kapag ang tao na-convert, nabasahin ko pa sana yung sinabi niyang, behold, if any man be in Christ. Mababanggit natin mamaya ulit. Kapag tayo ay nakay Kristo, yung kaisipan ni Kristo, because how to be in Christ? We need to have the mind of Christ. Nasa atin yung kaisipan ni Kristo. And Christ conquer all the enemies, conquer all temptations. Why? Because his mindset, his thinking is to do the will, sabi niya, of my Father who sent me. Laging yun ang kanyang naisip. Magampanan at magawa lamang kung ano yung nasa yung kalooban ng kanyang Ama. Casting down imaginations. Bakit? Kung mali, yung nasa kaisipan ng tao, imahinasyon ng tao. So yun yung kailangan ibagsak, yun yung kailangan sirain. Because God give us that 5 senses in the spirit realm, di ba? Imaginations, reasonings, ano pa? Imagination, reasoning, affection, yung 5 senses ng espiritu. Kapag yun ay na born again, na bago, ayun, casting down in every high thing, lahat yung mga pagmamataas. Why? There's a message. Sabi ng propeta, how to overcome. Paano tayo magtagumpay? Paano tayo manaig sa labanan? Paano natin ito dadaigin? Very simple lang ang kanyang sinabi. Humble yourself. Humility. If we just humble ourselves to God. Remember, sabi niya, the way up is down.
And the way down is, sabi niya, ang mga magpapakumbaba, itataas ko, sabi ng Panginoon. Ang mga magmamataas, ibababa ko. Kaya yun, napakahalaga yung pagpapakumbaba. Bawat bagay na mapagmataas, sabi na kailangan ibagsak natin sa ating mga sarili, individually. This is individually, hindi yung kapatid natin ang ating ibabagsak. Tayo mismo, yung ating mga kaisipan, yung ating mga anumang bagay na mapagmataas, kailangan nating ipagpakumbaba sa ating Panginoon. In bringing that exalted itself against the knowledge of God. Bringing into captivity, you see? Bringing into captivity every thought. Bihagin natin kung baka ikulong natin or yun nga, sirain natin lahat ng kaisipan. At ito ay ating sa ilalim sa pagpapahinuhod, sa pagtupad, sunod sa salita ng Diyos. Because Christ is the Word. We can only do that kapag ipinasakop natin lahat. Kaya nga sabi niya, when you pray like this. Let thy will be done. Thy will be done. Because no matter what, ano man ang gawin natin, listen to this. Sabi nga ni James, huwag niyong sabihin na bukas pupunta kami doon, magdinegosyo kami, ganito gagawin namin. Well, it is normal to us, people, to make plans. Di ba? Mag-imahinasyon tayo, magplano tayo, mag-isip tayo. Meron naman kasi tayong isip. Di ba? Nag-isip tayo. Pero sabi ni James, ang higit, ang mahalaga, ang sabihin natin kung hahayaan ipagkaloob ng Panginoon. If God permits. So magplano tayo, mag-ambisyon tayo, if God permits. Bakit? Everything. Yun yung kailangan natin makuha. Everything. Everything. If you believe it, if we can accept it. Kaya yun ang kanyang sinabi, let thy will be done. Sapagkat in heaven as in on earth. Kasi kung tayo naniniwala na tayo ay predestinado. If you believe that you are predestined, God has already foreordained everything to us. So, huwag na tayong bumangga pa. It is hard, sabi nga ni Paul, sabi ng Panginoon kay Paul, it is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap. Kikita mo nang matulis, sisipain mo pa. Sige nga. Mas matigas ang paa ko dyan. Yeah. Sipain mo yung tulis. Sinong masasaktan? Sinong masusugatan? Ibig sabihin, kung ano, mahirap na banggahin natin o kontrahin natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, pinakamaganda sabi niya, let thy will be done in heaven as it is, on earth as it is in heaven. Ano ito? This body is of the earth. Putik ito. Di ba? Lupa ito. Pero ano yung nasa loob natin? Kaluluwa. Yun yung galing sa taas. Na kung saan nandun na yung plano ng ating Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano
kung sino mag-anong dito. So, mas madali na, mas maganda kung magpatianod, magpatihulog na lang tayo sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Okay. So, pang-sampo. Anong mga bagay-bagay o pamamaraan ng ating Panginoong Diyos sa ating, para tayo ay mabago sa ating buhay, sa ating kaisipan. To transform us. Yun nga, be renewed by the renewing of your mind. Mababago tayo sa pagbabago ng ating kaisipan. So sa ating kaisipan, sapagkat one more time, if any man be in Christ, lagi niyong isipin yan, if any man be in Christ, he is a new, past tense, a new creation, bagong nilalang. Pero ano yung kasunod? Tingnan niyo na, kumbaga parang baliktad eh. Ano yung pagkasabi niya? Ang sino man na nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Tapos na, di ba? Pero ano yung kasunod? All things are passed away. Mga bagay na luma, naparam na, lumipas na, nakaraan na, dumaan na. Pero nung sabi niya, behold, all things are become new. Future. Kaya, para sa akin, tama itong sinabi ni Apostol Pablo. Hindi niya hinuli yung new creature. Dapat bandang huli yung new creation eh. Or new creature eh. Dapat ang sinabi niya, kung ako siguro, therefore if any man be in Christ, all things are passed away, all things are become new, he is a new creation. Kasi yung process eh, di ba? Yung dapat mauna yung proseso bago tayo maging bagong nilalang. Pero hindi. Kaya ngayon sinasabi natin, all things are already in the mind of Christ, all things are already finished. Tapos na eh. So yun yung gusto ng Panginoon kasi na makita natin. Kasi kung yun ang nauna, ay ang hirap talagang mabuhay ng may kabanalan. Yun yung titignan natin eh. Kung tayo tumitingin pa lang sa proseso, ang daming ang daming agam-agam, ang daming pag-iisip. Sabi nung kaibigan ko, pagdating sa mga pagpapatayo ng bahay, pagdating sa mga karpintiro, iba-ibang idea, iba-ibang kaisipan. So habang ginagawa, under construction pa lang yung ay ang gagaling. Dapat ganito, dapat ganon. Dumating yung isang tao, mas magaling na naman, mas marunong. Dapat ganito, dapat ganon. Di ba? Kaya bandang huli sabi niya, kaya maganda talaga yung may plano eh. Sometimes sa atin, walang plano-plano kasi. Lagay na pusti, lagay na si. Bandang huli, tabingi, pilipit. Wala sa tanong sukat. Maganda talaga yung may sinusundan na plano. Di ba? Tama ba yan? Maganda yung may sinusundan na plano. Anong plano? Plano ng ating Panginoon. Kung ano yung plano niya sa atin. Maganda talaga kung may sinusundan na plano. Ganun. So, sabi niya dito, I would like to read Luke chapter 6, verse 10. He who is faithful in a very little thing
is faithful also in much, and he who is unrighteous in a very little thing is also in much. Kung kayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Mapagkakatiwalaan sa maliit na katwiran, mapagkakatiwalaan din sa marami. So ang kabaliktaran, ang hindi mapagkakatiwalaan sa marami, sa maliit, hindi rin mapagkakatiwalaan sa marami. So mag-isip-isip tayo ngayon. Bakit kaya? Bakit kaya? Of course, gusto natin yung marami. Sino sa inyo gusto ng marami? O kung kontento kayo sa maliit? Sa amon tukon ko naan nga, kurang. Kontento ka sa maliit eh. Pero ang sistema, kailangan mapagkatiwalaan muna tayo sa maliit. Ang lahat ng maliit, ika nga kanina, na malaki nagsisimula sa. Pero kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaki? So ang punto dito mga kapatid ay accountability. We need to be faithful. We need to be trustworthy. Napag-aralan natin last Sunday about stewardship. Accountability. So kailangan tignan natin ito. Sa ating sarili, para mabago, para malubos tayo sa proseso. We need to consider our accountability. Isipin natin lagi na accountable tayo sa lahat. Salamat nga tayo di ba? Sabi sa last Sunday. Pinagkalooban tayo ng Panginoon na hindi tayo karapat-dapat. Walang umuupa sa atin. Walang may gusto sa atin. Pero pinahalagaan tayo ng Panginoon. Hindi tayo kanais-nais, hindi tayo karapat-dapat, pero pinahalagaan tayo. So, pahalagahan natin. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin, pahalagahan din natin. Sapagkat pag pinapahalagan natin ng bagay-bagay, just want to read you, tuloy to you. As soon, Lord, we're all going to pass that way. I too must go that way. Every man and woman, boy or girl in here, has to go that way. Ibig sabihin, darating ang araw na mamamatay tayo, lilipas tayo. And we will be accountable for what we do with the Word of God. Actually, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ipinagkatiwala sa atin ang kayamanan ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin ang Kanyang salita. You know, just like a husband, kaya nga sabi ng propeta, ang kasal, sa kasalan, ang mahalaga ay yung vow. Pwedeng mawala yung papel. Pwede mong punitin yan. Pwedeng masunog yan. Pwedeng masira yan.
Pero yung vow nyo sa isa't isa, yung pangako nyo, yun yung panghawakan. Kaya sabi ni Brother Branham, you sin against your vow. Nagkasala ka dahil sa vow, sa binitawan mo. Di ba? Spiritually, tayo ikinasal sa Panginoon. Sa pagtanggap natin sa kanyang vow, sa kanyang salita. Di ba? We accepted Him sa buhay natin. And we are accountable to that. Now I know that the women don't set that styles. Hollywood does that, but ladies and ladies, of course, babae ang binabanggit dito. But ito ay para sa lahat. Now I know that the women don't set that styles. Hollywood does that. But listen, ladies, they still sell yard goods in sewing machines. Kasi dahilan ng mga babae minsan, paano kasi wala ka nang mabiling ganang damit? Puro mabibili sa mga ganyan, six-head dress. Pero sabi ni Brother Branham, pwede ka naman bumili ng tela. May mga sewing machine pa naman. So, walang dahilan, di ba? Wala ka nang mabiling palda, puro pantalon. Bumili ka ng tela, magpatahi ka ng palda. At least mayroon pa namang mga palda, di ba? You don't have to buy what's in the stores and then use that as an excuse. This is a deadly serious matter that I'm going into. Have you not read in Scripture that when a man looks on a woman and lusts after her in his heart, he has already committed adultery with her in his heart? And suppose you dress in such a way as to cause that makes you his partner in sin. Even though you would be absolutely unaware of it, being a true virgin with no such desires, yet God holds you accountable, and you will be judged. Inano lang dito yung mga bagay-bagay sa mga pananamit ng mga halimbawa lalo sa kababaihan, pero sa lahat ng salita ng Diyos, we will be accountable. Kaya nga sabi niya, maging yung mga idle words, mga walang kwentang pananalita, we will give account. Makikipagsulit tayo sa Panginoon. We each one come down to the end of the road where we're going to give account for every word. Right now, we know that our voices, when we are born, our first little cry goes all on a tape. It's going to be played back again at the day of judgment. Even the clothes you wear will be showed in your face. At the day of judgment, even science has found that by television, see, television doesn't manufacture a picture. It only channels it. The color of clothes, every time you move, every thought in your mind is absolutely kept on God's record. And that big thing will be laid right before you. Every one of them, filthy dresses you wore every time you went to the barber shop, cut that hair that God gave you, it's going to be, you will answer for it. You can make a move right there, but just even the thoughts of your heart, while you're doing it, will be played right before you. How you're going to escape? How shall we escape if we neglect such a great salvation? See, we're not going to escape every move. In the thoughts of the heart is recorded right in another dimension. Even the color of clothes you wear, colored television proves it right out, pulls it out and shows it. See, and that's just in one dimension from the three that we live in. Alam niyo, maganda talaga. Sometimes, sabi ko nga, itong technology, if we would try to study, learn, about these technologies,
Lalong-lalo na may mga CCTV. Diba? Kala nung tao walang nakakita sa kanya, okay lang siya. Hindi niya alam may CCTV pala. Ano yon? Nare-record lahat yung ginagawa ng tao. Parang kamera, di ba? Ano nga palang ibig sabihin ng CCTV? Ha? CCTV tayo ng CCTV. Ano ba yung CCTV? Yun nga nakalagay doon. Hidden camera. Oh, di ba binanggit dito television? Television. Yung nai-import na nakakatch na ano, di ba? So, ganun yung nangyayari. Kaya sabi di ba, television doesn't manufacture. Kinukuha lang niya yung picture, parang kamera. At yun yung naipapalabas sa TV, di ba? Yung kamera. Paano mapapanood? May kamera kasi na kumukuha doon. Kaya tinawag na tele na nadadala doon. So, ganun daw. Mula pagkabata natin, mula pagkasilang natin, on the record na kinukuha tayo ng CCTV ng ating Panginoon. Pero mas matindi itong CCTV ng Panginoon. Ultimo yung nasa utak. Ultimo yung nasa isip. Naka-record. Tayo nagsisi. Bandang huli, lalabas doon sa CCTV. Papalabas sa screen, sa television, monitor. O medyo ano tayo ngayon, nagbago. Hindi na TV, monitor. Papalabas doon, bigla mo na lang makikita yung sarili mo. Pagka ganun-ganun doon ka sa nakabikini. Yari ka. Kasi, ang paraan lamang para ma-delete yun ay magsisi. Kung hindi mo pinagsisihan yun, bahala ka. May papakita balang araw sa Judgment Day. Nagaganon-ganon ka sa naka-miniskirt. Gaganon-ganon ka sa macho. Lahat yun, papalabas. Bakit sinong nakakalam doon? Ikaw lang. At ang Panginoon. Wala nang naman nakita sa iyo eh. So you see that? Just remember we are accountable. Everything, every move that we make, every thought. Kaya sabi ni Paul, casting down, kailangan alisin mawala lahat. Every imagination. We are accountable. Naka-record lahat. So para maiwasan natin yon, paano? Mabago ang ating kaisipan. Magsisi, yun lang naman. Pangitan ng salita ng ating Panginoon. Is it time for you? Haggai chapter 1. Is it time for you, O ye, to dwell in sealed houses? And this house lie waste. Tinutukoy yung templo sa Jerusalem. Kinakausap ang mga Israelitas. Kayo nakatira sa mga magagandang tahanan. Nakatira kayo sa maayos na lugar. Pero ang tahanan ng Diyos ay
sira-sira. Sinira nga ni Babylonia. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tingnan ninyo, alalahanin ninyo, saliksikin ninyo ang inyong mga lakad, ang inyong buhay, ang inyong kaisipan. Consider your ways. Tingnan nyo ito Walang malay ang mga tao. Wala silang malay. Pero sabi niya, yung sa verse 3 kasi, sabi niya, in the word of the Lord came. Yun yung maganda Alam nyo, I would like to, actually, I want to preach on that one time. In the word of God, the word of the Lord came to him. The word of the Lord came to me. Yun ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Sometimes hindi natin namamalayan ang ating mga buhay-buhay, ating mga sarili, and then the Word of God will came to us. At alam natin sa anong pamamaraan, pag tayo nagbabasa, kung tayo nananalangin, kung tayo makikinig sa mga pangangaral, the Word of God will come to us. Sometimes we are not aware. Hindi tayo aware. Nakakalimot tayo. Hindi lang nalilingat. Sa Tagalog, nalilingat. Ano kasi tayo Ilocano yan? Nalilingat yung... Yun, hindi tayo aware. Ano pa rin sa Ilocano yung aware? Walang malay. Ano na naman sa Ilocano yan? Hante mapupuutan. Han napakpak daaran. May mga bagay-bagay namang nangyayari sa buhay natin na ganun. We're not aware. But are we so thankful, not so thankful that in those cases, in those times, the word of the Lord will come to us? To speak, to talk to us, to remind us, if it's needed, to rebuke us. Sometimes ayaw natin yung salitang rebuke. Maybe yung remind mas gusto natin magpakinggan. Mga paalalahan yan. Pero yung sawayin, pagalitan, ayaw natin yun. Gusto lang natin yung mapaalalahanan. Smooth yung dating Hindi mabigat ang dating. And the word of the Lord came to the prophet. At sinabi, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses? Consider your ways. Ye have sown much. Tanim ka ng tanim. And bring in little. Pero kaunti ang inaani. Ye eat, but ye have not enough. Kakain pero hindi nabubusog. Nasubukan nyo na yun? Ha? Parang hindi ka nabubusog. Lalo na pag masarap yung kanin, no? Hala. Gustong-gusto ko pag yung kumakain sa bukid, nagkakamay ka. Manok na native na sinampalukan. Tapos sinasawsaw sa sili. Inihaw na tilapia, inihaw na bangus. Diba? You eat but not have enough. You drink, but ye are not filled with drink. Totoo yun. Inom ka ng inom, parang hindi napapatid yung uhaw. Ye clothe you, but there is none warm.
Gulat ako dun sa, minsan matanda, kakapal ng jacket pero giniginaw pa rin. Something's wrong. Ikaw may sakit eh. Kahit anong kapal ng damit, magkumot, wala pa rin. May sakit talaga. Di ba pag tinatrangkaso lalo na, no? Alaga naman. In he that earnest wages to put it into a bag with holes. Sino sa inyo, pagkasweldo, pagkatanggap ng pera, binulsa mo, nahulog, nawala. Aburido ka. Ang masaklap, pag dinukutan ka. Sino sa inyong nakaranas ng nadukutan, na-slash ang bag? Ha? Sino sa inyong na-slash na ang bag sa palengke? Lalong-lalo na sa mga babae. Yun pa lang naman ang pera ko. Yun ang kakaiso ng kwartak. Yun lang naman pa naman lang ang pera ko. Nadukot pa. Nahulog pa. Talagang aburido ka. Pambayad ko pa naman ng utang. Naranasan ko yun. Hindi ko alam, 7,000, 15,000. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Alam nyo, sa tutulang alam ng Panginoon ito. Kung may mga nangyayaring, alam ba mga ganong bagay, lagi kong, anong problema, Panginoon? Lagi kong inisip, may problema ba sa aking Panginoon? I do not know about you, but to me, ganun ang ginagawa ko. If something is wrong, went wrong, Lord, is there something wrong with me? And you know what? God will give you the answer. He will let you know what's wrong with you. Sabi niya, consider your ways. There has to be something wrong along the way. Kaya sabi niya dito ni Haggai, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Siyempre, yun ang paraan noon eh. Ba't hindi kayo pumunta sa bundok, magputol na nga, ayusin nyo ang tahanan, ayusin nyo ang bahay ko. Lagi nating tandaan, tayo ang tahanan ng Diyos. We are the temple of God. We are the house of God. Consider your ways. Ang aking bahay, ang aking tahanan, warak-warak, sira-sira. Tingnan ninyo isipin ninyo ang inyong mga lakad, sabi niya. Go up to the mountain, bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it. Malulugod ako. Pagkat yun ang ating hangarin, yung malugod ang ating Panginoon. Is that our desire? That God will take pleasure in us. Anong sabi niya? Delight yourself in the Lord, and He will grant all the desires of your heart. Kung tayo ay nakakalugod sa Panginoon, sabi niya, He will grant the desires of our heart. That's the Word of God. So baka sa ating mga kaisipan, sa ating mga ginagawa, hindi tayo nakakalugod. Bakit?
hindi na ipagkakalob ang ating mga nais. You look for much, and lo, it come too little. Sometimes, nag-expect tayo, di ba? Sino sa inyo nang nakaranas ng nag-expect? Nag-expect tayo ng something. Pera or whatever it is. We are expecting to receive or to earn or to get something big. And then bigla na lang na, nako! Consider your ways. You look for much, and lo, it comes so little. And when he brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord, was because of mine house that is waste, and you run every man unto his own house. Hindi naman sa dahil sa ako ay obligado. Pero yan ang isang dahilan kung bakit ako nag-iisip. Kasi kapag napapabayaan ang gawain ng Panginoon, wala tayong ginagawa sa paggawain ng Panginoon, yan ang problema natin. Alam niyo yung mga, sorry to say, but I would like to speak to you directly. At sino man na nakikinig dito na mananampalataya. Pagkat hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Kaya wala tayong asinso sa buhay, napapabatayaan natin yung mas mahalaga pa. Napapabayaan natin ang tahanan ng Diyos, ang gawain ng Diyos. Yun nga, yung binasa natin kanina. Ilan ang kaluluwa na nadala mo sa Panginoon nung ikaw mananampalataya? How many souls you want to Christ? In my whole life, as a believer and as a preacher, the reason why sometimes ang isang believer hindi umaunlad sa buhay is because pinapabayaan niya ang tahanan ng Diyos. Ayaw kong pag-usapan na naman ang tithes. Pero ang sabi kasi ng salita ng Diyos, bring ye all your tithes in the house. Lahat ng palabigay, nakikita ko asinso nila sa buhay. Yes, maging sa pananampalataya, I'm very sorry to tell you this, frankly, diritsaan tayo. Kasi totoo yun eh. Ano yung sinabi ni Brother Branham? Yung tatlong bagay. The member of the church are those who support the church with their, number one, hindi kayo nakikinig eh. Hindi tithe. Porque ba sinasabi kong tithes? Number one, presence. Ang una-una, yung presence. Alam nyo, nandyan lahat yan. Yung hindi pala simba, paano magbibigay ng offering at saka tithing yan? Hindi nga nagsisimba eh. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Why is it na naging kasama lahat doon? And I am telling you, mga churches na stagnant, mga church na stagnant, makinig kayo para sa ating lahat, pati ako, pati ang church na ito, kausap ko. Mga church na stagnant, hindi lumalago buhay ng mga mananampalataya, ganun noon, the same yesterday, today, and forever, walang outreaches, hindi nag-expand. Why? Walang puso sa ministry. Walang puso sa mission field. Walang ginagawa. And I tell you, kung ganyan ka, doon pala, kung ganyan ka,
wala kang asinso. Mayaman naman ako, dumadami ang pera ko. Wag ka. Anong sabi ng Panginoon? I will rebuke the devourer. Hindi ka gumagawa. Darating ang araw, darating ang devourer sa iyo. Lalamunin lahat yan. Tandaan mo, pag nilamon ni Satanas ang kalusugan mo, kahit ilang pera pa ang gastusin mo, hindi ka gagaling, ubusin mong pera mo. Ay sus. Sabi nga ng pastor na kaibigan ko rin, hindi ako nagpaparinig. Pinaparinig ko talaga. Kasi talagang yung nangyayari mga kapatid, yung mga church na stagnant, wala. Kasi wala, hindi sila gumagawa sa gawain ng Panginoon. Gusto niyong lumago? Gusto niyong umasinso? Remember always, very simple, seek ye first the kingdom of God. Yun lang, very simple. Biro mo sabi niya, when you brought it home, I blew it away. Saan napunta? Inipan ng hangin. Why saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Therefore, the heaven over you is stayed from dew. Linaaw? Hamugwala. In the earth is stayed from her fruit. Walang bunga. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, upon the new wine, upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, upon cattle, and upon all the labor of the hands. Why? Everybody say accountable. We are accountable on every word. Lahat ng salita ng Diyos na ating naririnig, huwag nating basta-bastahin. Alam niyo, nabibless talaga ako na sa salitang yon. In the word of the Lord came unto me. Wow! I pray the word of the Lord came to us this morning. I pray the word of the Lord came to us this morning. Shall we stand? Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word, for your grace, for your love. Hallelujah. Lagi kang nangungusap sa amin. Lagi kang nangungusap. Lagi mo kaming pinapaalalahanan. Salamat po, Panginoon. Madalas kami makalimot. Madalas kaming malingat, Panginoon. Oh God. Madalas kaming mawala sa aming sarili. Mawala sa aming kaisipan. Lalong-lalo na kung kami ay abala sa bagay-bagay sa sanlibutan ito. Panginoon, kailangan naming magtrabaho. Kailangan naming kumita ng pera. Kailangan naming gumawa mga bagay-bagay sa ikaaming kabuhay. And sometimes, Lord, sabi nga nung Indian chief, na sa kanyang pakiramdam ay mayroong dalawang aso na nag-aaway sa kanyang loob, sa kanyang sarili. At
lagi ang nananaig ay kung sino yung kanyang laging pinapakain. Yung itim na aso, laban sa puting aso. Mayroong laging nag-aaway na dalawang aso. Ang laging nananalo ay kung sino yung kanyang laging pinapakain the most. Father God, help us, Lord. May tanim sa amin ang aming kaisipan. Consider our ways. To consider our accountability. When we receive that word, when we receive that open book, when we receive the revelation, when we receive the grace, when we receive our salvation, oh God, we are accountable for it. Kaya nga sabi mo, at the end, sa church ages, hold fast. Panghawakan mo. Hold fast which thou hast in thine hand, that no man may take thy crown, nang walang makakaagaw sa iyong korona. Because it's unaccountable. We are accountable on it. We have to hold fast. Lord, patawad po, Panginoon. Sometimes, padalos-dalos kami sa aming mga ginagawa, sa aming mga desisyon. Sometimes, hindi namin iniisip ang aming mga ginagawa. Kung ito ba ay sakdal mong kalooban, kung ito ba ay permissive will. Lord, hindi ba't pangako mo, nasasawayin mo ang maninila, sasawayin mo ang kaaway. Lord, sometimes, bakit nananaig sa amin ang kaaway? Oh God, help us to always consider on our ways. Oh God, oh God. So many times Jesus never failed. So many times we tested him. So many times we have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exceptions that I find, Jesus never fails. In days of old, he brought his people through, and then he came to show his love and die for me and you. And he rose again to prove
promise had been true, that Jesus never fails. Amen. Hallelujah. Jesus never fails. My Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings troubles we find so hard to bear. I know you could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep you're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove this to you? Tell me how you can deny. No untold facts, no mysteries. It's all so cut and dry. On the witness stand of your life, I'll be the first to testify. Oh, that Jesus never fails. Thank God. Hallelujah. We fail you many times. We fail many times. But Jesus never fails. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Though we fail, but you will never fail, God. Oh, Jesus never fails. He will never fail us nor forsake us. Oh, hallelujah. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God, you're not looking on our failures. Oh, God, Jesus. Oh, God, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus never fails. Oh, hallelujah. Oh, God, Jesus never fails. Where have we failed, God? Kailan at saan natin binigo ang Panginoon? Have we ever failed God? How many times we failed God? But Jesus never fails. Hindi siya nagbibiro nung sinabi niya, kahit kayo ay tumalikod sa akin, yet I will remain faithful to you. Makalimutan man, sabi niya, ang nanay ang kanyang anak sanggol sa kanyang sinapupunan. And yet I will never forsake, I will not forget you. You're the apple of mine eye. How many
How many times we failed God? We failed God many times. I failed God many times. Hallelujah. But I pray that every time I failed God, I'm begging, I am praying, asking for His forgiveness. That's the only way. If we consider our ways, every time we are not faithful on our accountability, we failed on our accountability. Sometimes, akala kasi natin minsan sa mga maliliit na bagay, akala natin maliit lang. But the truth is, walang maliit at walang malaki na bagay sa Panginoon. Every tiny word of God is the same. Sabi nga niya, maging tuldok lang, even a single jot. Tuldok lang may kahalagahan sa salita ng ating Panginoon. My word will never pass away, even just a single jot. May halaga at tapat ang salita ng Panginoon sa atin. Be ye transformed. Huwag nating ilang lang ang salita ng Diyos. Huwag natin basta-bastahin. We are accountable of every word of God. Every word of His promise. Salamat tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita. Whether ito ay ating susundin, gaganapin, o hindi, remember, everything is recorded in the CCTV of God. Lahat walang makakaligtas. Oh, hallelujah, hallelujah. So many times we tested Him. Naranasan natin ng Panginoon. Upon the course of time, so many still reach out to Him with broken hearts and minds, and every one of them will say, without exception, that they find Jesus never fails. Even in the days of old, He brought His people through, and then He came to show His love and died for you and me. He rose again to prove that every story has been true. Yes. Oh, Jesus never fails. Salamat sa Diyos.
Hallelujah. Yes, Lord. Ano pa bang pwede naming sabihin, O Diyos? Ano pa bang pwede naming sambitin sa iyong katapatan? Lord, salamat muli sa araw na ito. Lord, personally, thank you, Father. The word of the Lord came to me. The word of the Lord came to me. Salamat, O Diyos. Sa panahon na kami ay nakakalimot, sa panahon na kami nagpapabaya, the word of the Lord came to me. Lumarating sa amin ang salita mo. Hallelujah. Sapagat hindi mo kailan mo pababayaan ang iyong mga anak. Hindi mo kami pababayaan. Salamat, O Diyos, sa mga salita sa araw na ito. I pray, Lord, maging sa aming paghiwa-hiwalay, baon namin nawa ang mga salitang ito. That may we consider our ways, our accountability, Father. Ano ang ginagawa namin sa responsibilidad namin sa iyong mga salita? What is our accountability on your word? Baon namin ito, and we do not let Satan, hindi namin hayaan si Satanas, na ito ay nakawin, na ito ay ilayo sa amin. Oh God, thank you so much. We just rely on your promises. We rely on your promises. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kami na maging matapat sa iyong mga salita. O Lord, maging matapat na citizen, heavenly citizen. O God, sa iyong kaharian. Maging masunurin, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Wala na kaming ibang magagawa, kundi purihin ka, pasalamatan, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat muli sa pagkakataong ito, Ama, na kaming lahat ay nagkadaupang palad. Hallelujah. Salamat sa kagalingan. Salamat sa lahat ng iyong biyaya, O Diyos, na pinagkaloob sa amin sa araw-araw. Sinasamba ka namin at pinapasalamatan. Sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen, Lord Jesus. Amen, Lord. God bless us all. Dismiss in Jesus' name.